Diyos ko po, talaga naman. Talaga naman. Gigil na gigil mga bossing. Gigil na naman ang mga pulahang mga gonggong. Oo, gigil na mga pulahang mga tanga. At ang mga salot, switik, demonyo, Judas, Barabas, Hestas ng lipunan. Aba, hindi na natin patatagalin para hitik na hitik sa bunga ang ating content ngayong araw na ito. Bago ang lahat, papasalamat muna tayo sa mga nagsusuper thanks sa ating mga video. Thank you very much po for appreciating itong ating pinaghihirapan na mga kakupalan. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong pagla-like, pag-share. O importante yung pagla-like at pag-share mga boss. Importante ang pagla-like at pag-share dahil yung mga kamag-anak nyong mga salot na mga hanggang ngayon ay BBM supporter pa rin. O malay mo, makarating to sa kanila. O di nainis natin sila. Malay mo, atakihin ng mga putang ina niyan. O di nangamatay ang mga yan. O di nabawas-bawasan ng mga salot sa bayan. Mga kaklase nyo, kaibigan nyo, na mga loyalista nga pa rin hanggang ngayon. Malay mo naman, kapag sila ay nabisita nitong ating content, malay mo magbagong isip ng mga tanga na yan, nagsitalinuhan yan. Diba? Kaya importante po mga bossing ang pagla-like, pag-share. Pero syempre pinaka-importante sa lahat yung super thanks ninyo dahil na-appreciate ninyo ang mga content ni Boss Dada. Kaya eto, ipagpapatuloy natin araw-araw habang tayo ay malaya pa. Habang tayo ay hindi pa hindi pa tayo nasusukol ng mga kumag, mga sensitive, yung mga balat sibuyas, na mga magnanakaw, na mga santanas sa bayan. Ano na naman to? Gigil na gigil mga bossing. Gigil na gigil. Etong BBM administration. Hindi, itong si BBM gigil na naman. Gigil na gigil kay Pastor Apollo Kibuloy. O kaya si Pastor Apollo Kibuloy kahit nakaswero pa, sa sobrang gigil niya, ayan. O pinabalik na naman sa kulungan. Oh, kayo talaga. Kasi naman makikita nyo naman dito mga bossing. Nung nag-i-speech etong ito parehas na parehas na network to, GMA Kapuso. O ayan, makikita nyo dito mga bossing sa may proclamation rally ng Alyansa para sa mga bagong tanga ng Pilipinas sa Ilocos Norte. Makikita mo na ang views ay 204,000. Wow, dami. 353 shares. At 4,100 comments. Ayan yung proclamation ng mga tatanga-tanga, ng mga akala nila sila na ang pinakamagagaling sa mundo. Pero mga bossing, dito naman siguro naboringan yung GMA7. Sabi sila, putang ina, boring naman nitong si Bongbong Marcos. Uutal-utal pa. Binabasa na nga yung kanyang script Mali-mali pa, bopols talaga. So shinlift nila ngayon kasi parang yung napakalaking budget na Bagoong Pilipinas Proclamation Rally. Dami-dami na nga nilang pera. Nasa kanila na nga daw lahat. Pero hindi naman nila mapahaba yung kanilang programa. Antindi. Unang-una pa lang, unang salbo ni Pastor Apollo Kibuloy. Mantakin mo mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Wala pang artista yan. Wala pang Andrew Inas pasigaw-sigaw dyan. Banat Bay pa lang yun nandiyan dyan at saka Banateros. Diyos ko po, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung comments.
ng GMA noong si Pastor Apollo Kibuloy na 5,100. Nakita nyo? 1,200 shares at 372,000 views. Palakpakan. Bias pa to, ha? Bias media pa to, mga boss. Ang ipinapakita ko ngayon, bias media pa yan. Noong proclamation rally ng mga kawatan, wala halos. Tapos tingnan nyo yung tingnan nyo yung reaction. Yung reaction, 6,700 lang. Samantalang yung reactions dito sa proclamation, actually kay Pastor Apollo Kibuloy pa lang to. Apollo Kibuloy pa lang to versus yung Bagoong Pilipinas, partida, nakakulong pa si pastor niyan. Tingnan nyo naman ang kanyang reactions. 16,000 reactions. Ang layo, 10,000. Considering na mainstream media na ito, bias na ito, ang mga followers nito, maraming mga tanga dito. Pero pag tiningnan nyo yung mga comments, lahat ng comments doon sa proclamation rally ng Alyansa ng Bagong Mga Tanga sa Pilipinas at mga bagong mga magnanakaw sa kaban ng bayan, ay ayan lang ang inabot nila. 6,700 na reactions, 4,100 comments, at saka 353 shares at 200,000 views. Nagsama-sama pa sila. Ang yabang-yabang ni Bongbong Marcos, hindi daw makabuo ng 12 slate. 12 kandidato etong PDP, sila daw kompleto. Pero putya, pinanis ka. Kompleto na kayo. 12 na nga yung kandidato mo, presidente ka pa, ikaw pa nagsasalita dyan. Nasa inyo pa yung mga mainstream media. Kayo pa, sa inyo pa Comelec. Sa inyo na lahat ng makinarya. Nasa inyo lahat ng kapangyarihan, pera ng taong bayan, pero isang tao lang ang nagpagulong sa inyo. Si Pastor Apollo Kibuloy lang, pinahiya pa kayo. Nag-iisang tao, nakakulong pa. Simulcast, buong Pilipinas, nakapag-conduct ng proclamation rally. Isa lang to, hindi pa to PDP, partida, Bongbong. Maawa ka sa sarili mo. Mahiya ka. Apakayabang mo. O eto pa yung mga tumutok. Putay na, Bongbong. Mapapatid na yung leeg mo. Kakasigaw at kaka-fake news mo. Diyan sa proclamation rally yung mga tanga kayo. Ang views mo, 29,600K lang. May 29,000 na, may K pa. May 29.6K lang. Samantalang dito sa PDP kahapon, yung kahapon na PDP laban. Pucha, ang liit-liit pa ng venue na naginanapan. Wala pang pagkain yan. Oo, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Mantakin mo 12-13 oras. Hindi kumain yung tao. Marami nang nanood sa loob, marami pa nag-aantay sa labas. Tapos ang nanonood online, 1.4 million lang naman. Panis! Pucha, Bongbong, nakakadalawang nakakadalawang proclamation rally ka na. Isa sa Ilocos Norte, pangalawa sa Iloilo. 29,000 views. Yan lang ang kaya mo, ikaw pa presidente. Ang dami mo pang troll farm. Ang dami nyo pang mga vlogger na binabayaran di umano. Nasa inyo na pera ng gobyerno. Nasa inyo na yung kapangyarihan. Ang tagal nang wala ng mga Duterte sa kapangyarihan. Pero 1.4 million yung nanonood online. Isang pa lang to, Isang istasyon pa lang to. Paano pa kayo lahat ng istasyon na nag-feed? Ang dami pang vlogger na naka-live. Hindi na nga ako nag-live. Pinahina nyo pa yung internet doon para walang makapag-live. Pero sorry, BBM. Kahit choppy yung feed, pinapanood ng 1.4 million lang naman na Pilipino. Ngayon, sa'yo na.
Kayo na ang kumpleto. Kayo na ang kumpleto, kayo na ang may mga pangalan, pero hindi naman kayo gusto ng taong bayan. O paano na ngayon yan? Kung hindi ka ba naman bobo? Kung hindi ka ba naman bobo, ha? Sabi mo ba naman diyan sa iyong campaign rally na yung mga kandidato sa kabila inutusan lang bumili ng suka? O ayan, sumabog ngayon sa mukha mo yung suka. O ngayon, hindi ba nagamit pa ng kabila yung suka? Buti daw sila is may pinabili ng suka, ikaw daw may toyo. At buti pa daw sila pinabili ng suka, pero yung tin ninyo isinusuka. Di ba? Paano ba naman hindi ka mai-insecure kay Pastor Apollo Kibuloy? Ayan sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, tandaan nyo, ngayong eleksyon ako si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsusulong ng mga platapormang ito. Death penalty sa mga kurap, mandarambong, magnanakaw, or in short, si BBM. Tuluyang pagsugpo sa salot na droga at CPP-NPA. Tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa pang-aabuso ng gobyerno. In short, BBM administration. Siya daw ay makakalikasan at kalinisan ay kagandahan at kalusugan. Bongbong, kahit isa sa mga yan, wala kang qualities. Kaya gigil na gigil ka kay Pastor Apollo Kibuloy dahil magkakaroon na ng death penalty sa mga katulad mong mga magnanakaw. Kaya naman talaga, kahit nakaswero pa, binilik na si Pastor Apollo Kibuloy sa kulungan. Siyempre, gigil na gigil. Bakit ka ba naman hindi manggigigil, mga bossing? Paano kang hindi manggigigil? Ang tumutok online sa proclamation ng PDP, 1.4 million. Aside from that, ikukumpara natin. Pucha, yung proclamation rally nung iisang tao lang, Pastor Apollo Kibuloy, nilampaso yung inyong proclamation rally ng mga kawatan, ng mga dating mga sindikato na nagbabalik sa pamahalaan. Ayan. So, hindi ka ba mainis? Talaga naman ikaw ay mapipikon. Hindi ba talaga naman ikaw ay mauurat? Kita mo, ito pa mga bossing. Ito muna, hindi muna yan. Wait lang, asa na ba yung iba kong mga ipakikitang mga feature? Ito yung mga kandidato niya. Ang sinabi nitong kumag na ito, wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera. Putang ina nyo. Walang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera. Ayan yung balita ng Inquirer. Si Lapid daw, di umano, 20 million went to questionable projects in 4 towns. Ayan naman si Bong Revilla. 5 taon daw na 5 years on. Court yet to collect 124 million. Doon daw sa kanyang pork barrel scam. Although, nakalabas na itong mamang ito at not guilty na siya, pero may iskandalo pa din. Eto si Tito Soto. PDAF scam, witness, links, Senator Legarda, Marcos, puta ikaw yun. Soto, Tunapolis bogus projects. Hayop kayo. Mga magnanakaw kayo according dito sa report na to. Inilink ka ng isang witness, Bongbong Marcos, na nagkamal ka ng pera ni Napoles. Si Napoles nakakulong na, ikaw guilty ka na sa tax evasion. Pero nakalaya ka pa ring hayop ka. Tapos ang lakas-lakas ng mukha at loob mo. Nasasabihin mo na walang kasabwat sa pagbubulsa na sako-sakong pera. Anong tawag mo dyan? Anong tawag mo dito sa mga balitang ito? Alam mo, Bongbong, yan ang problema sa'yo. Ang hilig mong magsalita, wala ka namang alam. Bobo ka eh.
Kaya dapat hindi ka nagsasalita ng ganyan. Okay na nung hindi ka nagsasalita eh. Kasi kahit papaano, medyo, alam mo yung pag di ka nagsasalita, konti lang yung pagkakamali mo. Eh pag nagsasalita ka, para kang bangag, para kang lasing, uutal-utal ka, tas sobrang sinungaling mo. Noong 2022, sinasabi mo ayaw mo sa negative campaigning pero unang bukang bibig mo. Paglapag mo dyan sa tablado, binanatan mo kagad yung mga kalaban mo. Eh sangkot naman pala kayo lahat sa mga pagnanakaw, mga hayop kayo eh. Ikaw na nagsabi, ang tatagal na ng mga yan. Ang tatagal na sa Senado ng mga yan. Tingnan mo, sa sobrang tagal na sa Senado, ang yayaman na. O ano pa? O kaya gigil na gigil ang putang ina. Gigil na gigil ang mga gago. Dahil kapag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, ano ang gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing? Ang gagawin niya, isusulong niya ang death penalty sa mga korap, mandarambong, magnanakaw. Kaya delikado ang mga hayop na yan. O ganyang kasinungaling si Bongbong Marcos, mga bossing. Oh. Ito yung mga kandidato niya. Sabi nito ni Tanga. Oo, ito daw mga ito ay walang bahid ng tokhang, wala daw bahid ng dugo. Yung mga kamay nila, hoy, Bongbong Marcos, nakilala mo si Panfilo Lacson na itinuturo sa Kuratong Baliling rub out? Hindi mo ba kilala yan? Eto si Benhar Abalos. Si Benhar Abalos na pinuno. Siyang pinuno, mga bossing, ng KOJ Siege. Yung 16-day pambababoy sa Kingdom of Jesus Christ sa simbahan. Anong tawag mo dyan? 16 days kayong namayani dyan. May namatay pa. 3 ang namatay dahil dyan sa di umanong utos ni Benhar Abalos. Di ba tayo maglokohan? Alam naman natin na utos lahat ni Abalos yan. O, kita mo, anong nangyari? May namatay na 3 katao. Anong sinasabi mong walang dugo sa kamay ang mga hayop na yan? Huwag na natin pag-usapan si Binay, si Villar, si Cayetano. At si Amy Marcos, wala namang kwenta yan. Ayan o, si Lapid. O, kamakailan lang, yung anak nito, itinuturong nagpupuslit ng mga pogo workers mula, papasok sa Pilipinas dyan sa Clark Airport. Di umano ha, sinabi ni Sasrogando Sasot. Anong pinagsasasabi mong malinis ang mga ito? Eto si Erwin Tulfo, nanuknukan ng traidor na noon panahon ni PRRD kung makadila sa tumbong ng mga Duterte. Ganun-ganun na lang. O nung nanalo ka, o siya pa yung isa sa mga nag-i-endorso at sumusuporta sa sa impeachment kay VP Sara at investigasyon. At di umano, Amerikano daw to. Nagsilbi pa to sa sa gera diyan sa Gulf War. At gumamit daw to ng mali at peking impormasyon, peking pagkakakilanlan para lang siya ay maging Amerikano. O ano ngayon? So yan ang DSWD secretary mo, kaya nga hindi yan na-confirm dahil Amerikano eh, di ba? O tapos biglang katarantaduhan nyo, hindi nga na-confirm na DSWD secretary, pinayagan yung maging party list nominee at party list representative ng ACT-CIS, hindi nga Pilipino yan. O eto si Tolentino. Ayan si Tolentino. O isa ring traidor. Dating tumatakbo yan sa mga dilawang tae. Tapos nung malakas ang mga Duterte, kumampi sa Duterte. Nung lumakas ang mga Marcos, kumampi sa Marcos. Eto si Tolentino. Yung meeting di abansya ng mga dilawang tae, nagpa-show to. Yung mga babaeng kabaret, pinagsasayaw doon, mga nakapanty lang. Huwag yung sabihin di totoo. Nakita natin lahat yan. Eto si Manny Pacquiao, ang pinakasinungaling sa lahat. Oo, napakasinungaling ni Manny Pacquiao. Noong una, sinasabi niya na ito daw si Bongbong Marcos ay kriminal.
Oh, pero ngayon, aso na siya. Ito si Tito Soto. Matino naman. Kaya naman manalo mag-isa. Pero siguro baka walang choice kasi nga yung partido ng 5 pinagsama-sama. Kaya walang magawa pero di umano according dun sa isang kumakalat mga bossing. Ayan ha, yung kumakalat na picture na yan galing kay Pep PH, PDAF scam, Marcos Soto. Involved pala si Lapid, involved din sa scam. Natatandaan niyo yung fertilizer scam noon, pero hindi ko na alam yung nangyari dyan. Naalala ko lang, si Bongbong, nakulong din yan sa PDAF. Si Bong pala, si Bong. Ikaw din, Bongbong, nakulong ka din sa, na-involved ka din sa, sa PDAF, di ba?